Pindot nyo lang number 7. Tapos kulay blue F1. Uy, ayaw ko bukas guys. Diba guys kung anong makakatangian ng apartment dito sa Japan. Tara, pakita ko sa inyo. Kapag pilas nyo yan guys, dito na kayo maghugas ng kamay. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi, and this is Akira, and this is Mami Lita, and this is me, Makolis Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Wednesday pala ng gabi at papasok na naman tayo. Mahina nga ang trabaho ngayon kaya masyadong gabi na tayo pumasok. Imbis na alas 8 ay alas 9 na tayo pinapasok. Kaya nga naman to, sasakay na tayo ng tren papuntang trabaho. Dahil isang linggo na ngang hima yung trabaho natin, pati na naman tayo sa next sahod nito. So bali forward na nga tayo, 8:32 PM na. Nandito nga kami sa service bus ng company namin. Bali mula nga pala sa train station na binabaan natin ay 7 minutes lang ang biyahe papunta dito sa aming company pinapasukan. So nandito na tayo sa trabaho guys. Bawal na tayo mag-video. Pasok muna sa trabaho. Ha? Sino? So yun guys, out na naman tayo. Araw ngayon ng Webes guys. Kaya dito na lang tayo nag-video kasi hindi tayo pwede mag-video kung saan dito sa aming company dahil alam nyo na, masumbong na naman tayo. So samahan nyo ako sa araw na ito at ang buhay sa Japan, no? Kaya tara, let's go. Out na naman tayo guys. At hindi nga pala tayo sumakay ng service bus guys. Dito tayo sa kabila kasi sinabay tayo ng ating kasamahan sabay na tayo. Sayang din naman kung sabay pa tayo ng bus, mas mabilis kasi pagka nakasasakyan. Kapag inalok ka ng sabay, sumabay ka. Pero syempre nakakaya, baka next time abutan natin siya ng kahit pandagdag dun sa gasoline. Ha? Kahit nimang oh. Laki yun, pang isang buwan ng gasolina na yun. Sa balag lang naman. Tama. Sa balag lang. Kahit mga ano lang, mga 1,000 yen. Tulad niyan no guys, oh. Tingnan yung mga gamit na tinatapon, katulad ng mga carpet, tinatapon lang yan. Dito minsan makaka-jackpot kayo, mga rice cooker, mga microwave, no mic na. Tapos yung mga apartment pala dito sa Japan, no. Pagka malapit kasi sa train station guys, medyo may kamahalan. Pag dito sa mga looban, yung mga mura lang yan. Pero dito wala ako nakikita eh. Nakita apartment dito eh. Tagal naman nun. Nandiyan na nga si Mami Lita guys, ha? Pwede mong taniman yung balde. Nasaan? Daga mong lupa. Hindi lupa, Alin? Ayun yung balde, pwede yan sa balde. Tangin ako. Laki naman masyado niyan. Di ba? Pantanim ba? Ito sana pang magdalataga ng pool. Ayun yung maliit lang nasa loob. Laki. Kaya pumili kayo. Kasi pumili kayo, maganda pantalim. Kasabihin naman ng kasya, bumitayan naman tayo niyan. Hindi na, hindi natin kunin yan. Dahil yung sasabayan natin. So hindi siya nakapark sa parking area ng ng company namin kasi medyo malayo yon. So nagjibun siya o nagsarili siyang maghanap ng parking dito sa malapit sa aming company. Magkano yung parking mo dyan, te? 5,000. Ayan, para marinig ng mga viewers natin. 5,000 guys. 1 month, no? Siya nga pala guys, sa mga oras na ito ay nasa biyahe na nga pala tayo pa uwi. Bali nga pala guys, yung sinabayan natin pa uwing kasamahan namin ay iisa lang kami ng daan pa uwi. Kaya ito, sinabay na rin kami. Te, salamat ha. Next time na lang po. Wala na pong parking. Nalanta na yung ko Yung, Mark, tingnan mo Mark, nalanta oh. Wala na, isa nalanta. Yung kalabasa natin guys lumalago. Tapos nilipat ko na rin pala yung melon dito sa lupa. Susi, wait lang. Gawa ka lang ng sandwich tapos tuna. Wala nga tayong ano eh. Ito nga palang apartment namin guys, no.
1 kitchen, 1 living room, and 1 room. Tapos iba pa yung toilet na kaiwalay. So 43,000 yen ang upa dyan. Gara na ito. Babike nga ako, kunin ko yung bike ni yung dito, dun sa sa parking. Kaya nga sayang ganun din pala, maglalakad din pala ako. So kukunin ko muna yung bike ni Mami Lita dun sa bike parking dahil sumabay tayo sa sasakyan. So naiwan yung bike ni Mami Lita kasi pumasok siya na bike kanina. Dahil Thursday nga pala ngayon guys, tapos nabubulok dun sa may pinuntahan namin ni Bunsong Irene nakaraan, tabi ng park o Coen. Guys, yun na yung apartment na yan guys. Ayan, nakapagtapon na pala tayo ng basura. Yung apartment na yan guys, tinan nyo, napakanipis lang no, pero up and down siya. Siguro nag-range siya ng mga rokumang o nanamang o 70,000 yen hanggang yun, 60,000 yen to 70,000 yen. So iba pa yung bayad sa parking yan guys. Siguro yung parking yan mga nasa, dahil no dashi nga to, mas mura dito ng konti no, kasi nung nasa Kasyoha kami, isang bayad na sa parking is hasen o 8,000 yen. Bukod pa yung upa, ang upa namin is 5 lapad, 50,000 yen plus parking. So 58,000 yung bayaran ng monthly. So paglipat namin dito 43,000 yen plus libre yung parking. So lakad muna tayo papunta dun sa train station dahil kukunin ko nga yung bike ni Mami Lita. At yun guys, at malapit na nga pala tayo sa parking ng bike ni Mami Lita. At may nagpapa-shoutout nga pala mula sa Oita, Japan, si Jonathan at Jinky Ocampo. Shoutout sa inyo dyan at God bless. At meron pa nga pala isa guys, si Alejandro Texon. Shoutout sa inyo dyan at God bless. Sana patuloy kayo manood sa akin. Maraming salamat sa suporta. Grabe yung sikat ng araw guys, pawis na pawis tayo agad. Nandito na nga pala tayo sa parking ni Mami Lita no. Pawis ko guys so same bike ni Mami Lita yun. So tignan lang natin yung number no, number 7 guys no. So yan, init. Pindot nyo lang number 7, tapos kulay blue F1, 200 yen. So hulog na natin yung 200 yen dito sa coins. Okay, zero balance na. So bukas na yan guys no. Let's go na. Gawin na natin to. Uy, ayaw ko bukas guys yun. Kala ko malalak pa. So bike muna tayo, pupunta akong Family Mart guys kasi nagpapabili si Mami Lita ng itlog tsaka tinapay. Grabe no. Init guys. So nandito na nga tayo guys sa pinakamalapit na Family Mart dun sa train station. Bili lang tayong tinapay. So yun guys, nakabili tayo ng itlog tsaka tasty. Medyo may price nga lang no. At bayad na tayo. Ay, init guys. Medyo malayo nga pala to sa bahay guys no. Kung ibabike natin to siguro mga 10 minutes din So hindi ko na videohan guys no. Fast forward na lang tayo sa bahay. So medyo malapit na nga tayo guys. At alam nyo pa dito sa Japan guys, yung mga apartment kasi guys, habang lumalapit sa mga train station na sa mga pamilyahan, lalong tumataas yung upa. Kaya kapag punta kayo sa Japan tapos dito kayo titira, mas maganda maghanap ng apartment sa mga looban kasi mga mura. Saka sa medyo province no. Sa Tokyo kasi medyo may kamahalan dun. Pero ang maganda rin naman dun sa Tokyo is mataas din yung sahod. Dito ba ako? Ito nga. Niligaw pa ako guys Ang bangis si Mami Lita guys no. Pag-uwi, bike agad daw ako. Kunin ko yung bike tapos bili sa Family Mart. Pero okay lang guys no. Exercise na rin. At alam nyo ba guys pala no,
bawal lang mag-bike na nag-cellphone katulad nitong ginagawa ko. So nandito naman tayo sa looban. Sigurado wala naman pulis. Sa Tokyo guys, marami na nahuhuli. Ang napanood ko sa vlog guys, ang multa is Ichimang Nisen o 12,000 yen guys. Napakamahal, kaya ingat lang tayo mga kababayan ko kayo. Dumaan nga ako saglit kay Buddy guys at may kinuha lang tayo. At ito nga palang apartment ng mga bayaw ko, yung kapatid ni Mami Lita. Ang upa nila dyan ay mas mura guys, 4 na lapad kung tawagin, 40,000 yen no. 1 kitchen, 1 living room and 1 room. Yaw ba ano? Pumasok ka? Pasok ka? Kanina? Ha? Pakaditas ka na agad? Bakit? Bilis Pang umaga? Kailan pasok mo? Okay lang yan, tambay ka muna. Pahinga muna. Pahinga muna anak. Pahinga muna anak. So yun. Ang may-ari nito guys, siya ay nagpa-process din dun sa amin ng tawagin siya ay Repodo Oyasang, pero dito naman siya naman yung Oyasang, siya yung may-ari. Dito sa Japan guys no, karamihan na makikita nyo puro apartment. Talagang kahit mismo Japanese ay nangungupahan kasi yung magkaroon ka ng sariling bahay dito ay napakamahal din. Kaya yung iba nangungupahan na lang din. Kadalasan yung mga single na Japanese, yun. Tapos mga instant food na lang kinakain nila, hindi na sila nagluluto. Yung iba lang guys no. Grabe guys no, 6:30 AM in the morning. Grabe na yung pawis natin, nagbike lang tayo saglit. Grabe na ang init dito sa Japan, parang may heater sa labas, malamig pa sa loob ng bahay dahil may aircon. Kakain mo namin Mami Lita, magtitinapay lang kami ngayon. Diet tayo. At yung mga bata nga pala, nandun sa bahay ng grandmother nila at mamaya susunduin natin. May pasok ba si nanay ngayon? Wala, hindi ko na susunduin. Naman pala si nanay, walang pasok. Thursday kasi ngayon, ang Yasumi ni nanay is Wednesday and Thursday. Pero minsan, mapasok siya. Alam nyo ba guys kung anong mga katangian ng apartment dito sa Japan? Tara, pakita ko sa inyo at simulan natin dito sa labas. So, katulad nito guys, pag winter, sinasarado namin to, pero nabubuksan yan guys, natutupi yan hanggang doon sa loob. Dalawa yan guys, dalawang yan, parang ganito. So yan, na ipapasok lang pa loob. So kapag winter, pag malamig, nilalabas natin yan para hindi ganong malamig sa loob. Syempre hindi rin nawawala yung aircon no. Pwedeng aircon, pwedeng heater, pero para makatipid kami, gumagamit kami ng kerosene. Meron kaming heater na di gas. Halos lahat ng apartment guys no, meron ganung bakal na sinasara dito sa Japan para kapag winter nga ay hindi pumasok ang lamig. Katulad niyan, sariling bahay nila pero meron silang ganun na bakal na binababa. So parang tayo sa loob. So syempre sa isang apartment dito sa Japan, hindi nawawala yung doorbell na may camera. Yun, syempre meron ding lagayan ng sapatos. At sa CR nga guys, itong toilet to, may bidet, syempre panghugas, tapos na-adjust yung spray kung saan matututok. Ito yung lakas ng tubig, tapos yung init. Tapos kapag pilas nyo yan guys, dito na kayo maghugas ng kamay. Ayos, diba? Tapos nga guys no, sa mga apartment din sa Japan ay naka-ready na yung gripo para sa washing machine na pagkakabitan nyo ng inyong mabibiling washing machine. Yan. Sa paliguan o sa oporo,
Sa bathtub, mayroong ilaw yan. At mayroon ding exhaust. Yan. So, ayan yung exhaust guys. At dito nga ay makikita nyo, may off, may on. Tapos nasusukat yung temperature ng tubig na lumalabas, no? Nagsasalita yan guys kapag walang gas. Syempre, may shower. May kitchen cabinet. Syempre, may exhaust. May kitchen cabinet din sa baba. Yun guys, nakikita nyo ba yung maliit na may ilaw? Gas detector yan. Tumutunog yan pag nakakamoy ng gas o nai-spray yan ng o anumang pang-spray. Ni-spray nyo sa bahay, tutunog yan. So yun guys, dito naman sa hugasan o sa lababo, merong heater. Yan. Na-adjust yan kung malakas o pahina. Nalakasan din yung gas. So, mainit yan guys. At ito na may malamig dito. Tingnan nyo guys. Okay. Nagbabaga. Ito nalakasan yung init. Pag mainit yan, number 3. So, ito yung gas, no? Syempre, yung aircon guys. Ito yun guys, nakikita nyo ba yun? Fire detector yan. At yun nga pala guys, no? Karamihan ng kwarto dito sa Japan ay mayroong ganitong parang banig. Alam nyo ba kung anong tawag dito? Tatami mats. Hindi kasi sa ganong pinapasukan ng lamig. Pagka halimbawa hinigan nyo to, hindi siya malamig, hindi katulad nung sahig na yon. Yun malamig yung kapag winter. Ito hindi guys. May CCTV guys. De, joke lang. Binili natin yan. Yun guys, napakita ko sa inyo yung mga katangian ng apartment dito sa Japan. At take note nga pala guys, no, sa mga apartment dito sa Japan, yung iba merong down payment, yung iba ay wala. Kung tawagin yung down payment guys ay atamakin. Tapos nga pala, take note sa mga apartment dito sa Japan guys, no, kung magpapagandahin nyo pa yung apartment nyo, magbubutas-butas kayo o magtutornilyo kayo sa mga dingding nila, subukan nyo muna pong magpaalam dun sa may-ari o sa Pudoyasang na makakausap nyo, pwede pa kayong magbutas o magdikit ng mga sticker, kasi yung iba guys ay bawal. Baka pag alis nyo ay may makitang mga sira sa apartment nyo, ay pagmultahin kayo. Yun lang ang masasabi ko at tip sa mga gustong pumunta dito sa Japan na balak magtumira or magtuturis. Sa mga titirahan nyo ay ingatan nyo rin yung titirahan nyo o huwag nyo papabayaan na masira yung mga gamit o yung mga dingding, kasi bawal yun dito sa Japan guys. Siya pala guys, no, dito din pala sa Japan, no, yung mga apartment halos lahat ay may veranda. Yan, makikita nyo guys kasi dyan yung sampayan. Kahit saan yan guys, makakita kayo ng veranda. At kahit sa may mga sariling bahay na may nagmamayari, kahit hindi pa upahan dito, ay may mga veranda. Tungkol naman sa pagtanim-tanim guys, yung iba kasi yung veranda nila ay katulad yan, pag nasa taas kayo napunta, wala naman kayong taniman dyan. Hindi katulad dito sa veranda namin ay merong pwedeng pagtaniman. So nakikita naman ng may-ari yan at hindi naman tayo sinisita. Dito nga sa amin guys, may malapit na apartment. Dito marami nakatirang dito, foreigner o ibang lahi. So para lang sa studio type, o kung titignan nyo, maliit lang, no. Maliit yun guys, yung malapit sa aming apartment. Puro halos kalahat dito kasi maliliit yung apartment. Dito lang yung malaki sa atin, no. Isang kwarto, isang kitchen. Iba studio type na lang. So pasok ko tayo sa loob. So yun nga pala, no, habang nalalapit kayo sa city ay tumataas din yung upa ng bahay. So tayo, nandito tayo sa looban, malayo sa mga pamilihan, malayo rin sa train station, halos nilalakad natin, pero mura naman yung ating upa. Kaya sa mga subscriber ko pong mga naninirahan dito sa Japan ay kung may mali po ba ako sa aking mga nasabi ay pakicorrect na lang po sa comment section. At base lang po yun sa aking mga naranasan dito sa Japan, na ilang beses na rin tayong lumipat ng bahay. So ayun lang po yung aking mga karanasan.
Mag-aalas 8 na nga ng umaga guys at medyo inaantok na tayo dahil nga walang pasok na yung mga bata na at si Yasumi ay pwede tayo matulog ng maaga at habang binabantayan siya ng nanay o grandmother nila. So yun guys, no, diligan lang natin yung mga halaman at alas 9 pasado ng umaga yung mga bata nandun pa rin sa grandmother nila. So chance na natin na matulog ng mahaba dahil bantay sila ni nanay at walang pasok yung mga bata. So isang buwan tayong walang hatid-hatid, kaya pagdating natin tayo kumain, matulog at sabayan yung tulog ng mga bata. So hanggang dito na lang yung vlog natin guys at maraming salamat at kahit na medyo bumaba yung mga views natin ay okay lang naman, basta sabi nyo nga tuloy-tuloy lang. So see you next vlog guys. Bye.